natin yan hanggang verse 10 mamaya. No? Malakay chapter 1 verses 1 to 3. Yan po yung English Tagalog. No? Kita niyo po ba? Malakihan ko pa ng konti. Kung kaya malakihan pa. Ay, hindi na. Yan yung laki niya talaga. No? Ay, pwede ko pala. Todo na yan. Okay? Malakay chapter 1 verses 1 to 3. Nakita na po? Nakita na po ba mga kapatid? Okay, ating pong basahin. Sabay-sabay po natin basahin ang verses 1 to 3. Okay, ready, go? The burden of the word of the Lord to Israel by Malakay. Sa Tagalog, ang hula na salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakayas. Verse 2, I have loved you, said the Lord. Yet you say, sundan nyo lang po ito sa screen para hindi na kayo mahilo pa. Tingnan nyo na lang po sa screen para makasabay po kayo. I have loved you, said the Lord, yet you say, wherein hast thou loved us? Was not Esau, Jacob's brother, said the Lord, yet I love Jacob. Sa wikang Tagalog, inibig ko kayo sa sabi ng Panginoon, ngayon may inyong sinasabi, sa ano mo kami inibig? Hindi baga si Esau ay kapatid ni Jacob? Anong sabi ng Panginoon? Gayon may inibig ko si Jacob. Okay, verse 3. And I hated Esau, and laid his mountains and his heritage waste for the dragons of the wilderness. Sa wikang Tagalog, ngunit si Esau ay aking kinaputan, at ginawa ko ang kanyang mga bundok na isang kasiraan, at ibinigay ko ang kanyang mana sa mga tsakal sa ilang. Okay, sundan natin yung verse 4 na rin. Basahin na rin po natin. Ready go. Whereas Edom said, we are impoverished, but we will return and build the desolate places. Thus said the Lord of hosts, they shall build, but I will throw down. They shall call them the border of wickedness, and the people against whom the Lord hath indignation forever. Sa wikang Tagalog, yamang sabi ng Edom, tayo mga bagsak, ngunit magbabalik tayo, at ating itatayo ang mga wasak na dako. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sila'y magtatayo, ngunit aking ibabagsak. At tatawagin sila ng mga tao, ang hangganan ng kasamaan, at ang bayang kinagalitan ng Panginoon magpakailanman. So pagpalain mga kapatid ng Panginoon ng kanyang mga salita, be seated. Tayo pong lahat ay umupo. Mga kapatid, binanggit dito ng ating Panginoon. No? Ang sabi rito ng ating Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Prophet Malakay, minahal ko kayo. Sabi ng Panginoon, I have loved you. Yung salitang love, pansinin nyo ito, ano pong pagkakaiba nitong dalawa? Pag sinabi mo sa iyong may bahay, I love you. Ito namang isang tao, sinabihan mo naman ng I have loved you. Ulitin ko ha. Sa halimbawa, sa wife mo, sinabihan mo siya ng, o sa isang tao, sinabihan mo siyang I love you. Ito namang isa, sinabihan mong I have loved you. Anong pagkakaiba ng dalawa? Tama yun. I love you present. Amen? Ibig sabihin, hanggang ngayon, mahal mo siya. I love you. Tama? Present yun. Pero pag sinabing I have loved you, tapos na. Minahal kita noon. I have loved you. Nakuha niyo mga kapatid? Ang sabi ng ating Panginoon, I have loved you. Ibig sabihin, ngayon, hindi niya na mahal ang Israel nung time na ito ni Malakayas, ha? Ni Prophet Malakay. Bakit? Lumayo sila sa Diyos eh. Binanggit dito yung dalawang magkapatid na kambal na anak ni Jacob. Sino yun? Si Esau tsaka anak ni Isaac. Si Esau tsaka si Jacob. Noong Old Testament, pagkapanganay, unang pinagpapala ang panganay lalo pat lalaki. Eh di ba unang anak ni si Abraham, tapos si Isaac. Si Abraham, ang asawa niya, sino? Si Sarah, di ba? Okay, itong anak niya na si Isaac, yung muntik niya na may alay, yung nilagay niya sa altar, sasaksakin ng Panginoon, si Isaac po yun. Naging isang anak ni Abraham. Okay? Kaya nga tinawag siyang our father in the faith. Ano nangyari? Itong si Isaac ay nagkaroon dalawang anak kambal. Si Esau at saka si Jacob. Pagpanganay, talagang
pinagpapalayan ng tatay, halimbawa yung magulang ay papanaw na, tatawagin ka agad yung panganay para i-bless siya. Ang nangyari ito, pagkakaiba ng dalawa, si Iso, nung nilabas, tawag dito, marami siyang balahibo dito, mabalbon siya si Iso. Kaya pag lalapit si Iso kay Isaac, kinakapa ni Iso. Yung ganito, si Jacob to, maraming balahibo sa braso eh. Samantalang si Isaac, tatay nila si Isaac eh. Okay? Okay, tatay ni Iso at ni Jacob si Isaac. Okay. Samantalang si Jacob, ano lang siya, fair lang siya. O sino dapat ang tumanggap ng unang pagpapala? Yung panganay o yung bunso? Yung panganay. Ito nangyari. Dahil mahal na mahal ni Isaac si Jacob, magaling ko magluto eh. Masarap magluto. Lalo na may sabaw. Sarap na sarap dito si Isaac, yung tatay nila. Samantalang si Jacob, tinawag siyang supplanter. Mahilig siyang manupla, mandaya. Mamaya malalaman natin. Doon mamamatay na si Isaac, narinig ni Rebecca. Rebecca nga ba? Asawa ni Isaac. Oo. Oh, sorry. Narinig ka niyang asawa na nagpapaluto si Isaac kay Iso ng masarap na sinabawan ba? Manghuli ka ng ligaw na hayop, lutuan mo ako. Pagbalik mo, pagpapalain kita. Okay, tingnan niyo itong dalawang magulang na ito. Mahal na mahal ni Isaac si Iso. Samantalang itong nanay, mahal na mahal naman si Jacob. Magkaiba sila, no? Okay. Si Iso kasi mahilig mangaso, mahilig mamundok. Samantalang si Jacob, doon siya sa bahay, siguro marahil tumutulong at iba pa. Si Iso laging gala, pero masarap siya magluto. Nung umamatay na si Isaac, sabi niya, Iso, halika anak, para tanggapin mo pagkapala ko, mga suka, punta ka sa bundok, hanapan mo ko ng hayop, lutuan mo ko ng paborito kong pagkain. Narinig yun ng asawa niya, si Rebecca. Correct me if I'm wrong, si Rebecca. No? Nung marinig ni Rebecca yun, anong ginawa niya? Kumuha siya ng balat ng hayop na may mga balahibo. Yung balat ng hayop na may balahibo. Ang ginawa ni Rebecca, nagluto siya ng pagkain, paborito ng asawa niya, ni si Isaac. Inunahan niya si Iso yung panganay. So, nung naluto na, bago pa dumating si Iso, binalot na ni Rebecca yung balat ng hayop dito sa braso ni Jacob. Kasi di ba si Iso mabalbon eh. Binalot niya na rito at sabi niya, anak, gawin mo yung utusin ko sa'yo para tanggapin mo pagbabala ng tatay mo. Hindi na lang sinabi ni Rebecca na unahan mo yung panganay mong kapatid. Okay, pagdating doon, eto na po yung pagkain nyo. Ano mo sabi ni Isaac? Kasi bulag na siya eh. Malabo na mata. Bakit iba boses mo? Ang ginawa niya, halika dito, lumapit ka. Paghawak niya sa braso, nakapa niya mabalahibo. Ikaw ngayon aking panganay. Sa madaling salita mga kapatid, pagkatapos nun, pinagpala ni Isaac, akala niya yung panganay, yung pala si Jacob. Ngayon, naubos ni Isaac yung pagkain, ano nangyari? Dumating si Iso, hahangos-angos pa. Ito na pa yung niluto kong pagkain kanina. Anak, nakakain ako. Hindi pa ako ito si Isa yung panganay nyo. Anak, nakakain ako. Sino yung kanina? Si Jacob. Ano sabi ni Iso? Baka pagpalain mo ako. Anak, hindi na. Kasi binigay ko na sa kapatid mo yung pagpapala. Nauna siya kanina. Kaya siya tinawag na supplanter. Nakuha niyo mga kapatid, si Jacob. Kasi manunupla siya. Kumbaga sa mo, parang nandaya siya. Although kakutsaba niya yung kanyang nanay. Pero ganun pa man, nag-away, nagalit sa kanya si Iso. Siyempre, hindi na may babalik yung pagkapala eh. So, bagaman si Iso pinagpala rin naman ng Panginoon sa kagubatan, yun ang ano niya eh. At si Jacob ay dito sa kanayunan. Okay, sabi rin ng ating Panginoon, dahil ang mga Israelita ay lumayo sa Diyos, sinabi niyang, I have loved you. Nakuha nyo?
At binanggit dito sa binampang sa verse 2, I have loved you, said the Lord. Yet you say, why hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother? Minahal din niya si Esau. Pero dati. Verse 3, ano sabi sa verse 3? Ayan. Ano sabi sa verse 3? I hated Esau. Iba tayong mga magulang. Tayo mga magulang, marunong tayong magalit din. Tama? Pag banas na banas ka na, lalo pag matigas ang ulo ng anak mo, talagang magagalit ka eh. Tama? Pero sa anak mo na masunurin sa'yo, makukuha niya loob mo eh. Tama mga kapatid? Ganon din ang Diyos. Marunong siyang magmahal, marunong siyang magalit. Amen? Marunong siyang magmahal, marunong din siyang mamuhi. Nakuha niyo mga kapatid? At kailanman mga kapatid, hindi po malulugod ang Diyos sa gawang kasalanan. Okay, dito na po tayo sa ating unang punto. Ayan. So, pagkakaiba ng love, present yan eh. Pero pag sinabing, I have loved you, nakaraan na yun. Dati mahal kita, pero ngayon hindi na. Okay? So, sabi nito mga kapatid, God have loved Esau, but his favor was given to Jacob. Minahal niya si Esau dati, pero ang pabor ay binigay ng Diyos kay Jacob. Nakuha niyo mga kapatid? Okay? Alibasa marahil si Jacob ay masunuring anak. Si Esau paghalaga lang sa bubat eh. Nangangaso ng nangangaso. Samantalang si Jacob siguro laging kasama ng kanyang nanay na si Rebecca sa mga gawain sa bahay. Okay, sabi nito, the Israelites, no? Sa verse 6, basahin mo natin yung verse 6. Ito yung mga pari sa templo. Okay. Sabi niya sa verse 6, basahin po natin. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Said the Lord of hosts. Unto you, O priests, that despise my name, and ye say, wherein have we despised thy name? O sa wikang Tagalog, ginagalang ng anak ang kanyang ama. O di ba mga anak, dapat tayong gumalang sa magulang natin, tama? At sabi diyan, ginagalang ng alila ang kanyang amo o Panginoon. Kung ako nga ay ama, sabi ng Diyos kay Malakay, saka sa mga Israelita, kung ako nga ay inyong ama, saan nandun ang aking dangal? Okay. At kung ako'y Panginoon, saan doon ang takot sa akin? Kasi nawala yung takot eh. Nawala yung paggalang ng mga Israelita sa Diyos nung time na yon. Bakit? Ito pa. Sabi ng Panginoon na mga hukbo sa inyo, o mga saserdote, pag sinabi nating saserdote, mga pari ito sa templo. Sabi niyan, o mga pari sa templo, mga saserdote, na nagsisihamak ng aking pangalan, at inyong sinasabi sa ano namin hinahamak ang iyong pangalan. Nagalit ang Diyos sa mga pari doon sa templo. Bakit? Diba, pari yan eh, diba? Dapat magandang halimbawa, tama? Kakikitaan dapat ang kabanalan, pagsunod ng Diyos. Pero bakit nagalit ang Diyos sa mga pari sa puntong ito kay Malakay? Sapagkat nawala ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Yun po yun mga kapatid. Mga pari kasi tao pa rin sila eh. Ang mga pari kasi, ang mga saserdote noong unang panahon, sila ang nagre-representa sa mga Israelita. They represent God. Kaya ang ginagawa ng mga paring ito, every time taon-taon ng mga Israelita ay nag-aalay ng hayop, dinadala nila sa templo. At itong mga parang ito ang gigilis ng leeg ng mga tupa, baka at iba pa, kinukuha yung dugo at yun yung dadalhin dun sa Holy of Holies. Mga kapatid, yun ang trabaho ng mga pari, na mamamagitan sila sa Diyos at sa mga Israelita. Dahil nga, pati itong mga paring ito, mga kapatid, ay parang nawala ang kanilang paggalang sa Diyos, nagalit ang Diyos sa kanila. Okay. Ang kanilang handog sa Diyos ay parang marumi, nagalit sa kanilang Panginoon. So mga kapatid, if your parents deserve your respect, tama? If we parents deserve
respect coming from our children. Mga kapatid, abay dapat makita yun sa atin ng ating mga anak, ipakita yun sa atin ng ating mga anak. Kung ang mga teacher ay dapat igalang ng mga estudyante, abay dapat mga estudyante pinapakita niyo sa teacher niyo. Tama? Kung sa Pangulo natin ng bansa, o sabihin natin kay Kapitan, pinapakita na, sinasabi mong ginagalang mo si Presidente, ginagalang mo si Mayor, ginagalang mo si Kapitan, abay dapat makita sa atin yun. Amen? Ganon din po sa Diyos. Mga kapatid, kung sa ang mga tao ay ginagalang natin, mga kapatid, much more ang Diyos na nagbigay sa atin ng ating buhay. Amen? He deserves our very best. Mga kapatid, isipin mo, darating si Mayor na lang. Saan mo siya pauupuin? Doon sa bangko na butas-butas? O sa palagay niyo, halimbawa, darating si Mayor, saan mo siya papakainin? Sa platong may mga tira-tira pa na yung hindi pa nahugasan? Ganun ba yung paggalang natin sa mataas? Halimbawa, yung tatay, nanay mo, hingi sa'yo ng tubig, anong basong gagamitin mo? Yung galing sa lababo? Nasaan doon ang respeto? Amen? Abay mga kapatid, kung sa tao'y gumagalang tayo, much more sa Diyos. Amen? Kung sakasakaling darating si Mayor ngayon, sa mo pa upuin, ay teka, tingnan mo nga kung may alikabok yan, di ba? Pupunasan mo eh. Hingi siya ng tubig sa baso, syempre. Anong gagamitin mong baso? Yung bago dapat. Amen, punasan dapat tuyo. Walang kalat, walang tapon. Rumirespeto tayo sa tao. Much more mga kapatid, rumirespeto tayo sa ating Panginoon. Amen? Kung tayo po ay magbibigay sa isang taong mahal natin, ang gusto natin, best. Amen? Abay mga kapatid, ganun din po sa Diyos. Kung tayo po ay maglilingkod, magbibigay ng buhay, ng oras at panahon at iba pang bagay, dapat we should give to God our very best. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Kaya mag-amen kayo. Kala ko kasi tulog na kayo eh. Hindi kayo nag-amen eh. So mga kapatid, ang Diyos po, deserve pa niya. Our God deserves the best for us. Anyway, mga kapatid, our Father in heaven gave His best to us. Sino yung best ng Diyos Ama? Di ba si Kristo? He could have offered the angels, mamatay sa krus ng Kalbaryo eh. Pero hindi yung ginawa ng Ama. Sino ang kanyang ihinandog para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo? He gave His best. His Son, His very Son, His only begotten Son, Jesus Christ. Isipin mo yung best ng Ama. Tapos tayo, hindi natin ibibigay yung best natin sa Diyos. O diba, parang it's too ironic. Kung sa tatay mo siguro, humingi siya ng tubig, ibigay mo yung, sabi nga ron eh, halimbawa yung may bahay mo, bigyan mo ng tubig, tapos nakita niya, ininuman na yung baso, di ba? Kulay pula pa, yung parang labi. O di ba, kahit ikaw, ayoko nito, may uminom na rito, di ba? Ay mga kapatid, ganun din ng Diyos, ayaw ng Diyos ng polluted. Gusto ng Diyos malinis. Okay? So sabi po dito mga kapatid, yan, sundan natin yung sa the Israelites despised God during Malachi's time, especially the priest. So isipin mo itong mga pari ito, nung panahon ni Malachi, they represent the people of Israel. Abay, pambira nagalit ang Diyos sa mga pari, saserdote, mga matataas na pari ito, mga saserdote ito mga high priest ito. So Israelites despised God during Malachi's time, especially the priest. Basahin natin yung Malachi 7. Ayan, no? Bakit nagalit ang Diyos sa kanila, sa mga pari? Basahin natin ito. Ready, go. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. He offered polluted bread upon mine altar. And he say, wherein have we polluted thee? In that he say, the table of the Lord is contemptible. So, wikang Tagalog. Kayo nga'y naghahandog ng karumal-dumal na hain sa aking dambana. At ang inyong sinasabi, sa ano namin nilapastangan ka, Diyos, sa inyong sinabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak. Mga kapatid, pag sinabi mong polluted, madumi, etong mga paring ito, mga kapatid, nagandog sa Diyos ng maruming hain. Hindi tama.
Kaya mga kapatid, nagalit ang Diyos sa kanila. Okay. So sabi diyan, Israel, polluted bread, offer polluted bread to God. Alam niyo ba, kahit tayo mga Kristiyano, makinig po, pwede rin tayo mag-alay sa Diyos ng polluted bread. Pag sinabi natin polluted, ibig sabihin hindi tamang alay. Amen? Hindi tama, hindi wasto. Unang-una, yung puso ng mga pare, may sala eh. Kasi kahit pare sila, mga kapatid, tao pa rin sila, pwede pa rin magkasala. Naalala niyo yung anak ni Aaron, na sabi ng Diyos, yung mga anak ng Aaron, huwag silang palapitin, bagaman sila yung mga pari din, pero sila Aaron kasi matataas, high priest sila eh. Etong mga anak, mga ordinaryong pari na to. Abay, sabi ng parang, huwag kayong lalapit doon sa handog. Hindi sumunod ng maayos yung mga pare. Ano nangyari sa kanila? Kinahain sila ng apoy, buhay sila. Patay yung dalawang anak ni Aaron, mga kapatid. So mga kapatid, maaari din tayong magandog sa Diyos ng polluted, ng marumi, kung ang ating mga handog ay hindi po tama. Sabi niya mga kapatid, the Israelites polluted or offered polluted bread to God. Sa verse 8, anong sabi diyan? If you offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if you offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person, said the Lord of hosts? So wikang Tagalog, pakinggan niyo po ito. At pagka kayo naghahandog ng bulag na hayop, na pinakahain, hindi ba kasamaan yun? At pagka kayo naghandog ng pilay at may sakit na hayop, hindi ba kasamaan yun? O sabi ng Panginoon, ibigay mo nga yan sa iyong gobernador, ialay mo yan sa kanya, irigalo mo yung bulag na hayop. Ano sabi ng Panginoon? Matutuwa ba siya sa iyo? Ibigay mo kaya yung tupa na pilay, bulag ang mata, bingi, darating si Mayor, regalo po namin sa iyo. Ano kayang sasabihin sa atin ni Mayor? Babalik pa kaya siya sa atin? Sa palagay mo? O kaya, ikaw kaya regaluhan ng basong basag? Natutuwa ka kaya? O itatapon mo na lang yun? Nagregalo ka pa. Basag naman, mamay masugatan pa yung dali ko niyan. O yung lips ko niyan. O diba? Mamay mahiwa pa ako niyan. Mga kapatid, ang Diyos po, ayaw ng Diyos ng mga handog na polluted. Ayaw ng Diyos ng handog na marumi. Ang gusto ng Diyos ay tamang paghahandog. Verse 9 and 10, basahin natin. And now I pray, beseech God, that He will be gracious unto us. These have been out your means. Will He regard your person, said the Lord of hosts? So we can at ngayon, isinasamo ko sa inyo, inyong dalanginin ang lingap ng Diyos upang pagbiyayaan niya tayo. Ito'y nangyari sa inyong mga paraan, tatanggapin baga niya ang pagkatao ng sino man sa inyo, sabi ng Panginoon ng hukbo. Verse 10, who is there even among you that would shut the doors for naught? Neither do you kindle fire on mine altar for naught. I have no pleasure in you, said the Lord of hosts, neither will accept an offering at your hand. Mga kapatid, tandaan natin ito. Balikan natin yung dalawang magkapatid, anak ni Eva at Adan. Bakit hindi tinanggap ng Diyos ang ari ni Cain? Nag-alay naman si Cain, pastora. Magsasaka siya. Si Abel nag-alay din, hayop, tupa. Kaso nag-alay din naman si Cain, pareha sila nag-alay dahil nga magsasaka si Cain, inalay niya mga prutas. At samantalang ito si Abel, inahin niya, anong hinain ni Abel? Tupang mataba, malusog. Ano bang requirements ng Diyos sa pag-aalay? Nakikita naman nila sa magulang nila. Dugo ng hayop. Alam yun ni Cain. Hindi niya sinunod Or marahil, mga kapatid, tinago muna ni Cain yung mga magagandang prutas. O pakinggan niyo itong maigi Yung una, alam niya na tupa ang kailangan ng Diyos, dugo Kasi mabango yun sa Diyos nung Old Testament. Pagka kinatay yung mga hayop, ang gagawin niyan mga kapatid, susunugin yan. Yung iba rin pagkain ng mga pari, pwedeng makain. Yung dugo, ipapahid dun sa
tabernacle sa loob ng Holy of Holies, yun yung iwiwisik doon. Gusto ng Diyos dugo kasi sa Kanya, mabango yun eh. Sa Panginoon yung requirements niya. Alam yun ni Cain, alam yun ni Abel. Kasi nakikita nila sa kanilang magulang na si Eva at Adan, na yun ang hinahandog. O una, marahil hindi sumunod si Cain. O pag hindi ka sumunod ng tama, bagaman nag-alay ka ng gusto mo, pero ibang gusto ng Diyos eh. Amen? Sinunod niya, gusto niya. O marahil, nag-alay nga si Cain. Pero sabi ng mga theologians, mga kapatid, possible itong inalay ni Cain, tinabi mo niya yung magagandang bunga. Tinago niya muna sa kamalig, yung mga magagandang bunga. At yung pangalawa, siguro medyo maganda rin yung pangalawa, yun yung hinandog niya, para bang tira na. Para bang yung isa high quality, etong first class, yung isa na natira, second class na lang. Anong gusto ng Diyos, mga kapatid? Di ba best? Amen? Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, best na hain. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na tawag dito, tira-tira sa kanya. Gusto ng Diyos, una siya sa mga hain. Bakit, Pastor? Kasi ang Diyos po ay siloso. Our God is a jealous God. Anong talata yun sa Bible? Pakicheck. Ano na, man. Our God is a jealous God. Siya ay silosong Diyos. O, makinig po kayo, mga kapatid. Tayo, sino yung mga tatay rito? O nanay, tatay. Nakakaramdam ba tayo ng selos? Sino hindi nakaramdam ng selos? Hindi ka tao. O nung tayo mga bata ba? Mga bata, hindi ka ba nakaramdam ng selos? Marahil sa kapatid mo, marahil sa klase mo. Buti pa siya, laging din natawag ng teacher. Samantala po, taas ng kamay. Nasa harapan na ako yung, hindi na ako tinatawag. Alam ko naman yung sagot. Diba nagkakaroon ka ng parang sa isipan mo, sa puso mo? Mga kapatid, ito yan. Ang Diyos po'y Diyos na siloso. Ayaw niya na may kahati siya. Ayaw din ng Diyos na pangalawa lang siya. Ang gusto niya, una siya. Because our God is a jealous God. Amen? He deserves our best offerings. Ulit? Tingnan natin, Exodus 20 verse 5. Exodus 20 verse 5. Anong sabi dyan? Basahin natin ito. Verse 5. Anong sabi dyan? Thou shalt not bow thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God. Sa wikang Tagalog, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Pag sinabi natin jealous, mapanibuguin, silosong Diyos. Bakit sinabi ng Diyos? Kasi ito yan ang Diyos ay Espiritu. Tama? Hindi natin siya nakikita, pero kita niya tayo. Amen? So naglikha sa atin eh. Abay, ang Diyos kinumpara sa umukit ng ribulto. Yun ang niyukuran nila, imbis na si Jehovah sa langit. Luluhod yung mga tao, mga Israelita sa ribultong baka. Abay, nagalit ang Diyos sa kanila, nagselos. Abay, bakit ginawa lang niya naman nililok ng sculptor tapos luluhod kayo dyan? Sa babaeng ginawang ribulto, luluhod kayo dyan? Ano sabi ng Diyos? Nagagalit ako sa inyo sapagkat ako'y nanibugo sa inyo sapagkat pinagpalit niyo ako sa bagay lang. Nakuha niyo mga kapatid, ang Diyos pa'y silosong Diyos. Ayaw ng Diyos na pangalawa lang siya. Kaya nga sabi sa Mark, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. That is the first commandment. Kaso minsan tayo mga tao nakakalimutan natin yun. Masyado tayo nakatingin sa mga bagay-bagay sa mundo. Pero ang unang utos pala ng Diyos, mga kapatid, mahalin natin siya at unahin natin siya. Buong puso, kaluluwa, kalakasan, at kaisipan. First commandment yun, mga kapatid. Yung mga pare, nakalimutan siguro nila. Kaya nag-alay sila ng mga polluted na alay sa Diyos. Kaya nagalit ang Panginoon sa mga Israelita. Mga kapatid, tandaan natin ito, our God, He is
At jealous God. Ayan o, silosong Diyos ang Diyos. Kung ikaw yung nagsiselos, yung mga attributes yan, nilagay sa atin ng Diyos yan eh. Marunong tayo magmahal, tama? Nag-iisip tayo, ganun din ang Diyos. Minamahal natin silang matutuwid. Pero yung mga matitigas ang ulo, di ba nagagalit ka rin? Ganun din ang Diyos, mga kapatid. Nagmamahal siya, oo. Gusto niya matuwid, oo. Pero pagka ikaw ay namumuhay sa sala, naghahandog ka, mga kapatid, ng maruming handog sa Diyos, hindi niya katanggap sa Diyos. Better, huwag mo nang ihandog yan. Kung marumi naman pala. So mga kapatid, tandaan natin to, ang Diyos natin ay silosong Diyos. So bakit ito naman ang maganda? No? Bago yung maganda, ito muna sa verse 9 and 10. God hath no pleasure to us if we offer polluted things to Him. Ang Diyos po ay hindi nalulugod sa ating mga handog kapag ito ay handog na kung saan marumi. Hindi tamang handog. Oo nga, naghandog ka ng tupa, bulag naman, pilay naman. Nagbigay ka nga sa Diyos. Mga kapatid, kulang-kulang naman. Binigay mo nga ang buhay mo, pero paminsan-minsan lang. Mga kapatid, ang gusto ng Diyos, unahin natin siya sa ating buhay. Anyway, sino ba nagbigay ng hininga mo? Hello? Sa araw-araw. Ang Diyos. Sino nagbigay ng buhay mo? Ang Diyos. Sino nagbigay ng mga kinakain natin sa araw-araw? O sino nagbigay ng hangin, oxygen? May pasalamat tayo. Nalalanghap natin ng oxygen ng libre, punta ka sa ospital, magkano isang tangke? 3,000? Ano kaya, no? Wala nung pagkabata, pabayanin tayo ng Diyos. Sa oxygen na lang, nahiningan natin ng libre. May pambayad kaya tayo? Mga kapatid, wala. We owe everything to God. Amen? Lahat ay sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung tayo maghahandog, magbibigay ng ating buhay sa Diyos, ng oras at panahon sa Diyos at mga bagay-bagay sa mundo, mga kapatid, God deserve our best. Amen? May ikaw ay naglilinis sa simbahan. Abay, ayusin mo ang paglilinis. Kung sinabihan ka ni Pastor, papunas nga nito, abay, ayusin mo. Linisin mo mabuti. Kung may ministry ka sa pagpapaawit, abay, mag-excel ka. Mag-practice ka ng pagpapakanta. Ayusin mo ang pagpapakanta mo. Kung naka-assign ka dun sa audio, abay, ayusin ninyo. Hindi mo nakikita yung dumi. Inaayos mo lang pero hindi mo pinupunasan, hindi mo nililinis. Abay, ayusin natin. Kung nag-a-answer ka dyan, magsuot ka ng maayos. Yung ngiti, huwag mong kakalimutan pag may pumasok. Good morning po. Tuloy po kayo. Welcome po kayo. Mga kapatid, anumang ministries na meron tayo, pag-usayan natin. Nakuha niyo mga kapatid, kasi ang Diyos, deserve niya ang best. Amen? Hindi siya pangalawa lang. Kumbaga ang Diyos ayaw niya ng segunda mano. Ang gusto ng Diyos, best. Amen? So hanggang ito, how is your, anong klaseng bread ang inaalay mo sa Diyos? Polluted din ba? O gusto kong ibahagi sa inyo to. Ayan, what type of bread we offer to God? 4 yan lazy bread, busy bread, lousy bread, saka normalcy bread. Isa-isayin natin, lazy bread. Ano ba yung lazy bread? Yung ibang patamad-tamad ka, ngayon okay ka. Diba? Yung buhay mo ngayon okay. Bukas hindi. Bukas na naman sisipagin ka. Bukas na naman hindi. O diba mga kapatid? Pasensya na. Wala tayong pinapatamaan kung ano man. Salita po ito ng Diyos. Ngayon, pag magbabasa ka ng Biblia, bukas hindi. Ngayon, mananalangin ka, bukas hindi. Lazy, katamaran. Ayaw ng Diyos mga kapatid ng tamad. Kaya sabi ng Bible, ang tamad, wag pakainin. Yan sabi ng Bible. Diba ikaw kaya, may magulang ka, may anak kang tamad. Ayaw tumulong sa bahay, tama? Ayaw sundin yung inuutos mo. Tamad sa pag-aaral. Hindi ko na natutira ng pagkain. Diba? Nang maramdaman niya kung paano magutom. Mga kapatid, sabi ng Bible, pag tamad ka, huwag kang pakainin. Diba? Sapagkat ang pinapakain at ang dapat kumain, yun ang tatrabaho. Amen?
Sipag. Mga kapatid, sa ating mga Kristyano, ayaw ng Diyos na tayo po itatamad-tamad sa pagsunod sa Kanya. Hindi pagka umulan, ay pag umaraw, ang ganda ng panahon, magsisimba ako. Di ba? Pagka kumulimlim, malamang babagyo yan. Para nag-procrastinate ka na eh. Inunahan mo pa ang Diyos eh. Kumulimlim ay babagyo, huwag na ako magsimba. Huwag na ako pumunta sa church. Mga kapatid, ayaw po ng Diyos ng tamad na hain. Yung buhay natin ang tinutukoy puro. Pangalawang uri ng tinapay. Kung may lazy, meron namang busy. Busy bread. Pag sinabing busy ka sa mga bagay-bagay sa mundo. At para bang wala na tayong oras sa Diyos. Yan, Mike. Reading ko. Busy ka sa mga bagay-bagay sa mundo, pero wala kang time sa Panginoon. Hello. Pasaksak niya. Para mag-charge mo. Nandito yung ano ko. Doon mo na lang po. Okay. So mga kapatid, isipin mo, ayaw din ng Diyos ng ganun eh. Tandaan natin to, He deserves the best. Amen? Unang utos ng Diyos, mahalin siya, buong puso, kaluluwa, kalakasan, at buong buhay. Tapos mga kapatid, busy ka sa maraming bagay sa mundo. Buti pa sa cellphone, maghapon kang naka-online. Tama, mali. Pero ang Bible, ilang minuto mo, ilang beses mo binuksan sa buong maghapon. Hello? Oh. Diba? Diba nakakaya sa Panginoon? Ako sa totoo lang mga kapatid, to be honest yung isang araw na hindi ko ito mabuksan, isang talata lang hindi ko mabasa, nakukonsensya ako eh. Isipin mo, busy ka sa paglilinis, busy ka sa pagluluto, hindi man masama ba yung pastor? Hindi naman. Busy ka sa pag-asikaso sa pamilya mo, hindi po masama yun. Pero pambihira, ang Bible, ang sulat ng Diyos para sa atin, hindi mo man lang nabasa kahit 2 minuto, 5 minuto, 10 minuto. O yung buong pamilya mo kasama ang asawa at anak mo, when was the last time you opened the Bible and you read together and have your family devotion? When was it? Aminado ako, siguro kung buong pamilya pag-uusapan na nagbuklat, baka 30 years na. Isipin mo yun? Hindi lang. Baka hindi lang. Umamin na kayo. When was the last time you opened the Bible except today? Hapon. Mga kapatid, abay mahiya tayo sa Diyos. Amen. Ayaw ng Diyos mga kapatid, ayaw ng Diyos una mga kapatid ng tamad. Huwag tayo maging tamad bilang mga Kristyano. Lalo pa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Pangalawa, ayaw din ng Diyos na sobrang busy tayo sa mundo at wala na tayong panahon sa Kanya. Amen. Ang kagandahan po salita ng Diyos, pinapaalalahanan po tayo. Amen. Sabi ng Bible, a wise man will hear and will increase in learning. Sabi sa Proverbs 14. Ang taong matalino ay makikinig sa payo at gagawin niya ang mabuting payo. Amen? At siya'y yayaman sa karunungan. Abay, pagka hindi ka marunong makinig sa magulang mo, ano sabi ng Bible? Pwede mong ikapahamak yan. Pagka hindi ka nakinig sa teacher mo, pwede kang mapahamak. Pagka hindi ka nakinig mga kapatid sa batas, pwede kang mapahamak. At lalo pa mga kapatid, pag hindi tayo nakinig sa salita ng Diyos, mapapahamak tayo. Nakuha nyo? Ayaw ng Diyos na matigas ang ulo. Okay. So masyado tayong busy. Okay, dapat balanse. Kung may panahon ka sa trabaho, 8 oras, abay, may panahon ka rin magbuklat ng Biblia. Basta malayo ako eh. May video call naman, di ba? Kung family pag-uusapan, may video call naman eh. May Facebook video call, Messenger. Kung gusto mo buong pamilya, 30 minutes, 20 minutes, o anak, sabay-sabay tayo, ganitong oras, magbabasa ng Bible. Mga kapatid, si Mrs. sa umaga, pag nakalis yan, mga anak ko kami. Hindi ko hinahayaan, hindi kami makapagbuklat, isang chapter man lang, mga anak ko. Pag uwi ni Mrs. sa gabi, o bago tayo matulog, magbuklat ng Biblia, magbabasa, paikot kami, ang kagandahan doon ito. Pati mga bata, tumatalino sila eh. Nahasa sa pagbabasa.
Marami silang nalalaman patungkol sa buhay. Alam niyo ba, Bible, ito, practical life natin, nandito eh. Gusto mong maging maayos ang buhay mo, magkaroon ka ng magandang pamilya, sa trabaho at iba pa. Mga kapatid, itong Bible, nandito na lahat. Maayos ang buhay mo. Pero pag hindi natin pinakinggan ang salita ng Diyos, pwedeng mapahamak tayo. Pwede tayong mapahamak. Okay, pangatlo, anong klaseng tinapay? Mga kapatid, sabi diyan sa pangatlo, lousy bread. Di ba, pag naghandog ka sa Diyos, dapat best, di ba? Lousy. Pag sinabing lousy, ay okay na yan, tama na yan. O pag kayo po'y nag-training sa military, mga kapatid, bawal yung lalawsi-lawsi. Yung nakaupo ka ng ganyan, kala mo nakahiga ka na, talagang hambalusin ka ng ng officer mo, mga kapatid. Hawak mo ng baril, hindi maayos, tapos nawala yan, naku ka, yari ka, mababalugbog ka. Mga kapatid, ayaw ng Diyos na para bang lalaw-silaw-si tayo. Tama na yan. Halimbawa, inutusan ka ng magulang mo. Sige, magsaing ka ng kanin. Dahil hindi mo binantay ng maayos, ano nangyari, pastor? Makinig. Tutong ang ibabaw, hilaw ang gitna, lugaw ang ilalim. Pwede bang mangyari yung pastor? Nangyari na yun sa inyo, may parting luto, may partong hilaw, tapos may partong sobrang basang-basa. Mga kapatid, at sasabihin mo sa nanay at tatay mo, pa, okay na yan. Baka may ipakain sa iyo ng tatay mo lang, ubusin mo yan. Lawsi-lawsi ka, hindi mo pinantayan eh. Halimbawa naman sa pag-aaral, hindi ka nag-aaral ng maayos. Tama na yan. 75, pwede na. Okay na yan, mataas na yan sa akin. 74.5. Okay na yan, at least i-rank na lang ni teacher. 75 na yan, okay na yan. Para bang nandun ka lang sa mediocracy, tama na yan, tama na yan. Tama na yung pagkapaawit ko, hindi ko naayusin pa. Tama na yung, napunasan ko na yan. Hindi naman sinabi ni Pastor, punasan ko lahat eh. Ang sabi niya lang, yung mic lang ang punasan, hindi na yung tali, hindi na yung ganito. Hindi na yung pinaka-radyo. Tama na yan. Tama ba yun sa palagay mo? Mga kapatid, God deserves the best. Amen? Ayaw niya ng lausing Kristyano. Sabi nga ng Bible, parang sampal sa ating itong mga Kristyano, ang mga anak ng sanlibutan ay tila bagang parang mas matalino pa kaysa sa anak ng liwanag. Parang dagok sa akin yun eh. Parang bang mas matalino pa hindi Kristyano kaysa sa atin. Samantalang ikaw, binigyan ka ng Diyos ng karunungan. Hindi mo pinapractice. Nandyan ang kanyang salita, hindi mo sinusunod. Mga kapatid, ayaw po ng Diyos ng lousy bread, lousy offering, lousing buhay bilang Kristyano. Pang-apat, normalcy, o it's just normal. Mga kapatid, yung okay na yan, halos magkahawig sila nung lousy. At least nagawa ko na, pero hindi mo nang binigay yung best mo. O, di ba? So mga kapatid, ang Diyos po, He deserved our best offering. Our God deserves our best service. Amen? Our God, mga kapatid, deserve everything that is best. Sapagat, mga kapatid, best din ang binigay sa atin ng Diyos. God the Father gave to us His best, His Son, Jesus Christ. We also, in return, mga kapatid, must give our best to God and not the polluted one. Ayaw ng Diyos, nang iaalay natin sa Kanya, okay na yan. Sapat na yan. O mga kapatid, kahit po sa ating mga handog, lalo na sa mga members natin dito sa church. Oo, hindi tayo ganun pakarating simbahan. We understand that. Hindi pa tayo malaking simbahan. Maliit lang tayo. Pero hindi naman laging ganito. Pag tayo sumunod sa Panginoon, pagpapalain na tayo. Abay, habang tayo maliit pa lang na simbahan, dapat natin gawin, ibigay natin yung ating best. O paalala ha, huwag kayong magalit sa akin, kasi pag nagalit kayo, nagagalit tayo sa Diyos. Sabi ng Bible, mga kapatid, kahit sa Malakay 3:8-10, di ba? Ibigay ang parte ng Diyos. O, di ba, merong isang abogado sa New Testament. Anong sabi ng isang tao? Panginoon, tama ba kami magbigay sa gobyerno ng tax? O, so sabi ni Jesus? Kasi inaanapan siya ng butas eh. Ito kay si Jesus sumusunod sa batas to, ng tao.
Ano sabi ni Jesus? Paying coins. Paying barya. Ano sabi ni Jesus? Sino mo ka nakasulat dito sa piso? Sa coin na ito. Ano sabi ng mga tao ng Israel? Si Cesar. Kasi siya yung gobernador noong time na yun eh. Ano sabi ng Diyos? Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. Ano yun, Pastor? Ibigay ang tax para sa gobyerno. At sabi ng Panginoon Jesus, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Mga kapatid, sa tax hindi tayo makakawala di ba? Kasi matik, binabawas ang kumpanya mo tama? Pero mga kapatid, ang tithes ay sa Diyos at offerings. Huwag mong tawag dito, imali ang kwenta. Alam mo yung 10%. Honestly, mga kapatid, nung nakaraan, alam niyo kano offering natin? 110. 110. Pampira, bayarin natin dito, hindi ganun kadali. Tubig ilaw. Sabi ko, pagputol ko na lang internet. Total, minsan wala tayong pambayad para makamenos tayo. Putol yung internet ngayon. Ito, naka-screencast lang sa TV. Mga kapatid, nandan ito Ang gusto ng Diyos, ibigay natin yung best sa Kanya. Araw-araw Kanyang pinapakain, tama? Araw-araw kang iniingatan ng Diyos. Araw-araw kanyang pinapatnubayan. Minsan kahit hindi tayo tapat, lagi tayong sinisikatan ng araw sa umaga, nilulubugan sa gabi, nakakapaghinga tayo, nakakapagpahinga tayo sa gabi. And yet, mga kapatid, ang buhay natin, hindi natin inaayos. Hello? Minsan sa totoo lang, gusto ko yung kausapin isa-isa, lalo na yung mga members natin dito. Yung iba sa atin, 5 taon na tayong magkakasama. Tama? Yung iba, pumunta sa Egypt siguro, nagliwalay. Pero mga kapatid, alam mo yung tama, gusto mo ng Diyos, gusto mo bang pagpalain ka ng Diyos? Let's do what is right. Amen, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, mga kapatid, iniibig ng Diyos silang mga matatapat. Kapag tayo po, mga kapatid, matapat sa salita ng Diyos, sumusunod tayo, huwag kang matakot, hindi ka magbukulang. Hello? Yung babaeng balo, wala na siya lahat-lahat. Natitirang yaman niya, 2 kusing na mas mababa pang bali sa mamera. Samantalang ang daming tao, nasa unahan pa, gold, silver, tanso, kasi ganun yung pera dati. Pag nagulog sila ng offering, talagang plakan, kasi yung mga banga, ganun ang offering nila dati. Para siyang semento na Pag hinulog nila yung mas malakas ang tunog, ibig sabihin siguro gold yun. Malaki yun Samantalang itong babaeng balo, itong mga nagbigay ng mayaman, marami pa silang pera sa bahay, sa trabaho nila, marami pa silang ipon. Nagbigay doon mga kapatid, kung ano lang gusto nilang ibigay. Yung babaeng balo, hiyang-hiyang. Panginoon, nahiya po ako. Nagbigay sila ng malalaki. Samantalang ako, Panginoon, wala na. Buong buhay ko, ito na lang, 2 kusing na lang, Panginoon. Pag hinulog ko to sa ito, bukod sa maliit ng halaga, wala na ako, Panginoon. Wala na lahat-lahat. Nahihiya po kung ihandog to sa inyo, Panginoon. Si Jesus nag-uubisal pa sa likod. Yung babae nahihiya, lumapit sa unahan. Nagpahuli siya kasi nahihiya siya. Bigay ng malalaki. Itong babae, yang hiya siya, nagpuhuli na lang siya. At para bang ayaw niyang makita siya ng mga tao. Ano sabi ng Jesus sa likod? Tingnan yung babae, yung balo. Nakuha yung atensyon ni Jesus. Siya ang nagbigay ng pinakamalaki. Bakit, Pastor? Binigay niya lahat ng meron siya. Ano nangyari sa babae nung umuwi? Masaya, hindi? Mga kapatid, siya'y puspos ng kagalakan. Mga kapatid, ito yan, huwag tayong matakot, mga tatay, mga nanay. Alam ng Diyos yung magkanong income nyo. Mga kapatid, alam ng Diyos kung magkanong allowance mo bilang estudyante. Amen? Alam nyo, nag-first po tayo nung December, natutuwa ako sa mga estudyante. Nag-ipon sila. Hello, mga kapatid, nag-ipon sila, mga estudyante natin dito. Alam ko sukat ko yun, mga kapatid, yung inipon nila, talagang 1 buwan yung mga kapatid, allowance nila. Minsan, gusto ko magtanong, Lord, sana ma-realize ang bawat isa. Nasundin ka ng maayos.
Mas malaki pa yung binigay ng estudyante kaysa sa may trabaho. Estudyante, wala akong kita, pero may allowance na nag-iipon. Sabi ko, alam nyo, kayo mga estudyante, kayo magiging milyonaryo kayo someday. Magpatuloy lang kayo sa Panginoon. Mga kapatid, ito yun ha. Sa ating pagsunod sa Diyos, listen, huwag kayong ma-offend. Kasi alam niyo ba sa mga members, kung may na-offend, number 1 ako. Hindi lang kung sasalita. Minsan yung ating pangangailangan, bakit pastor, ba't mo sinasabi? Simbahan tayo eh. Amen? Simbahan tayo eh. Mga kapatid, minsan ako'y natutokso magtrabaho sa labas eh. Lalo pa pagka yung ating giving napakababa at kulang pa sa ating pangangailangan. Kaya nga ako, sinubukan ko mag-silent sa insurance at memorial ngayon eh. Kapapasok ko lang. Kasi gusto ko rin mga kapatid, maging kabahagi. Nakuha niyo mga kapatid? Bagaman kung tutusin, wag na eh. Pero pag nakikita ko mga kapatid yung ating pangangailangan, mga kapatid, na dumudugo yung puso ko eh. Sana maunawaan ng bawat isa, bawat miyembro, yung magbigay para masuporta ng simbahan ng Panginoon. Alam niyo ba ang tithe sa Bible? May 20% na tubo. Basahin niyo sa Old Testament. Pag hindi mo na ibigay yung tithes ng Panginoon, tutubuan mo yan ng 20% sa pagbabalik mo. Basahin yung Bible. Hindi ko yung sinasabi sa inyo. Pero nandiyan yan sa Bible. Makinig mga kapatid. Gusto mo bang huwag kang magkulang sa pangangailangan? Ibigay mo sa Diyos ang tama. Hindi ka magkukulang. Ang problema ito yan. Mahina ang ating pananampalataya. Natatakot ka. Na pagka binigay ko ito, pastor, ganito, ganyan, wala na kayong pamasahe, wala na kayong pagkain. Ano sabi ng Panginoon? Nasaan yung pananampalataya sa Diyos? Hello? Where's your faith? Ilang taong ka ng Krisyano, nasaan yung pananampalataya? Pinabayaan ka ba ng Diyos sa 5 taong nakalipas? Sa maraming taong nakalipas, pinabayaan ka ba? Lalo pa kaya ngayong Krisyano ka na, papabayaan ka pa ba ng Diyos? Si Pastor Herb, yung isang matandang pastor, kahapon nagsalita siya. Sa US yun, ha? Sa US yun. Meron dong isang miyembro daw na laging na-offend sa pagbibigay, na hindi naman talaga nagbibigay ng maayos. Nagpaalam sa kanya. Sabi niya, Pastor, aalis na po kami sa simbahan. Sabi ng isang pastor, bakit? Bakit naman kayo aalis? May kaya yun, ha? Hindi naman sobrang yaman, pero yung tama lang. Eh, pastor, lagi mo na lang kasing pinipits, pagbibigay. Alis na lang po kami. Kasi nasasaktan. Sabi ni pastor, di ka naman kayo mapipilit. Mga kapatid, sabi ni pastor. Ayun, nung umalis, mga kapatid, yung taong yun, makinig. Lumipas ang ilang taon, nakabili ang simbahan ng property nanay, lupa, na malaki sa US. Nakapagpatayo sila ng malaking building, malaking simbahan. Nakabili sila ng mga sasakyan. Isang araw, yung miyembrong yung napaalam bumalik. Ulat siya. Pastor, pagpapalain pala kayo. Mga kapatid, ito yan. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Pag sinabi ng Diyos, sinabi niya yan. Lahat ng ating gagawin, samahan natin ang pananampalataya. Amen? Pananalangin. Sasagutin ba ng Diyos ang aking panalangin? Opo. Mag-pray ka lang sa Diyos, huwag kang manawa. Sasagutin niya yan. Huwag lang yung pansarili mong panalangin. Dapat yung makakabuti sa iyo at sa marami. Amen? Sasagutin niya ng Diyos. Maglilingkod ako, hindi ko naman nakikita ang Diyos. Pagpapalain ba ako ng Diyos? Magbibigay ako ng buhay sa Diyos, pagpapalain niya ba ako? Magbibigay ako ng handog ko sa Diyos, ng panahon ko, oras ko sa Diyos, pagpapalain ba niya ako? Mga kapatid, sinungaling ba ang Diyos? Ano sabi ng Bible sa Hebrews? God cannot lie. Isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos at hindi niya magagawa ang magsinungaling. Amen? At hindi tumupad sa kanyang pangako. Mga kapatid, I pray. For many years ka ng Krisyano marahil.
O ilang taon ka ng Kristyano, mga kapatid. I pray. Pagtagni-tagniin natin yan, mga kapatid. Mag-isip kang mabuti. Kung may problema at parang lagi na lang ang problema mo, ganyan, kapos. Teka, sandali. Pag lagi kang kapos, ano sabi ng Bible? Kamusta ang iyong buhay sa Diyos, sa harapan ng Diyos? Kamusta ang iyong paglilingkod? Kamusta ang iyong pagbibigay? Baka na may problema ka kung bakit ka laging ganyan. Amen? Baka hindi mo sinilalakaran ang sinasabi ng Biblia. Mga kapatid, to be honest, bilang pastor, bilang tao pa rin, hindi po ako natatakot. Amen? Hindi ako natatakot. Madagdagan tayo rito, praise God. Amen? May mga kapatid, may mga Kristiyanong umalis, praise God, hindi ako natatakot. Bakit? Ito yung simbahan ng Diyos. Amen? Hindi naman ako nagpapala eh. Ang nagdadagdag at nagpapala ang Diyos. Amen? Sabi ng Bible, iniibig niya silang mga mapagbigay. Mga kapatid, balikan natin. Anong klaseng offering ang gusto mong handog sa Diyos? Polluted? Mga kapatid, our God deserves the best. Amen? Our God deserves the best. Ang tanong ko sa iyo sa umagang ito, how is your offering to God? How is your life? I will offer the best. Magandang kasi yun. How are you giving your time to God? Is it your best? How is your service to God? Is it your best? Kamusta mga ginagawa mo? Para sa Panginoon, best ba yan? Tandaan natin ito mga kapatid. God deserves our best. Amen? Our best service, our best doing sa Panginoon, our best obedience to God, mga kapatid, maging pagbibigay ng ating oras, panahon, at anumang bagay sa mundong ito, God deserves the best. Amen? Amen. Because He gave His best to us sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. God deserves our best. Sapagkat siya'y magandang halimbawa para sa atin. So tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Aming Diyos, dakilang Ama, purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Panginoon, dalangin ko, mangusap po kayo sa puso't isipan ng bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na kayo pong magpala sa buhay namin. Sa umaga pong ito, Panginoon, hayaan po namin na kayo pong kumilos sa puso ng mga Kristiyano. At sa umagang ito, sa oras na ito, mangusap po kayo sa bawat isa. Masalamin namin, Panginoon, sa liwanag ng iyong mga salita, ang aming mga buhay. Kung meron po kami mga maling nagawa, mga kasalanan dapat na i-confess sa iyo, ihingi ng tawad, ang aming puso, O Diyos, ay hindi maayos sa iyong harapan. Sa umaga pong ito, Panginoon, pagkakataon po ito upang kami po humingi ng tawad, magpasakop sa iyo, at ayusin ang aming mga puso, ang kondisyon ng aming mga puso, at ang aming mga gawin sa aming buhay. Habang nakayukot na kapigit ang bawat isa, kung ikaw ay kinakausap ng Panginoon sa umagang ito, lumapit ka sa Kanya. Maaaring dito sa altar, pwede kang lumapit o kaya si kinakakatayon mo, kinauupuan mo, kausapin mo ang Diyos. Kung may mga bagay-bagay na alam mo may pagkukulang ka sa Diyos, it's time to get your heart right now with God. Nais ng Diyos, ayusin mo ang buhay mo, ang pagsunod mo sa Kanya. Nais ng Diyos, ayusin natin ang ating mga buhay. Ang kondisyon ng ating mga puso, ang ating mga gawi, ang ating mga pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nais ng Diyos, ayusin natin. Habang nakayukot na kapit ng bawat isa, I give you time to talk to the Lord this morning. Kausapin mo ang Panginoon. Gusto mo magpasalamat sa Kanya, magpasalamat ka. Kung meron tayong dapat ihingi ng tawad, humingi tayo ng tawad. Ang Diyos naman ay nakikinig. At He is the God of many chances. At ang chansang yan, mga kapatid, binibigay ng Diyos ngayon na. Kaya ayusin po natin, mga kapatid, ang ating mga puso.